Si Joan of Arc, kilala rin bilang Jeanne d'Arc, ay isang mahalagang figura sa kasaysayan ng Pransya. Ipinanganak si Joan of Arc noong Enero 6, 1412 sa isang maliit na nayon na tinatawag na Domremy sa Pransya. Isang simpleng magsasaka ang kanyang pamilya at lumaki si Joan bilang isang relihiyosong bata. Noong 13 taong gulang siya, nagsimula siyang makaranas ng mga pangitain na sinasabing galing kay Archangel Michael, Saint Margaret at Saint Catherine. Sinabi sa kanya ng mga pangitain na siya ay pinili ng Diyos upang tulungan ang Pransya na manalo sa digmaan laban sa mga Ingles at upang muling mailuklok si Charles VII bilang hari. Bumalik siya sa kanilang tahanan at nakita ang kanilang nayon na nag-aapoy. Sinubukan siyang protektahan ng kanyang nakatatandang kapatid na si Catherine sa pamamagitan ng pagtatago sa kanya mula sa mga sumasalakay na puwersa ng mga Ingles. Habang nagtatago, nasaksihan ni Joan ang brutal na pagpatay at panggagahasa sa kanyang kapatid. Sa pagkabigla, kinuha si Joan ng mga malalayong kamag-anak. Pagkalipas ng ilang taon sa Chinon, ang Dauphin at malapit nang maging hari ng Pransya, si Charles VII, ay nakatanggap ng mensahe mula kay Joan na ngayoy isang dalaga na humihiling na bigyan siya ng hukbo upang pamunuan sa labanan laban sa mga sumasakop na Ingles. Inilarawan niya ang kanyang mga pangitain at sa desperasyon, pinaniniwalaan niya ang kanyang propesya. Nakasuot ng baluti, pinamunuan ni Joan ang mga hukbong Pranses patungo sa nasasakop na lungsod ng Orleans. Binigyan niya ng pagkakataon ang mga Ingles na sumuko, ngunit tumanggi sila. Ang mga commander ng hukbo na may pag-aalinlangan sa pamumuno ni Joan ay sinimulan ang labanan kinaumagahan upang makuha ang stockade sa St. Loup nang wala siya. Pagdating niya sa labanan, umaatras na ang mga sundalong Pranses. Pinatigil ni Joan ang pag-atras at pinangunahan ng isa pang pagsalakay at matagumpay na nakuha ang kuta. Nagpatuloy sila sa kalabang kuta na tinatawag na Tourelles. Binigyan muli ni Joan ang mga Ingles ng pagkakataon na sumuko, ngunit tumanggi sila. Pinangunahan niya ang pagsalakay ng mga Pranses sa Tourelles. Bagaman nagdulot ng matinding kaswalti ang mga tagapagtanggol na Ingles, malubhang nasugatan si Joan. Gayunpaman, pinangunahan ni Joan ang pangalawang pagsalakay kinabukasan at nakuha ang kuta. Habang nagtitipon muli ang hukbong Ingles, lumipat ang hukbong Pranses upang harapin sila sa isang bukas na labanan. Si Joan ay sumakay mag-isa patungo sa mga Ingles at inalok sila ng huling pagkakataon na sumuko at bumalik sa Inglaterra. Tinanggap ng mga Ingles ang kanyang alok at umatras. Bumalik si Joan sa Reims upang masaksihan ang koronasyon ni Charles VII ng Pransya. Ang kanyang mga kampanyang militar ay nagpatuloy hanggang sa mga pader ng Paris. Bagaman hindi niya natanggap ang kanyang hiniling na mga karagdagang puwersa at nabigo ang pagkubkob. Humingi si Joan kay Haring Charles VII ng isa pang hukbo. Ngunit tumanggi ito, sinasabing mas gusto na niya ang diplomasya kaysa digmaan. Naniniwala siyang pinagbabantaan ni Joan ang kanyang posisyon at mangangailangan ng malaking gastos, kaya't nakipagsabuatan si Charles upang mapaalis si Joan sa pamamagitan ng pagpapahuli sa kanya sa mga kalabang puwersa. Siya ay nabihag ng mga pro-Ingles na Burgundians sa Compiègne at ipinagbili siya sa mga Ingles. Ang mga Ingles ay nagsagawa ng paglilitis sa Rouen habang siya ay nakagapos sa mga posas. Batay sa kanyang pagangkin ng mga pangitain at tanda mula sa Diyos, nilitis siya sa isang ecclesiastical court proceeding. Ang mga Ingles ay nais na mabilis na mahatulan at patayin si Joan sapagkat ang mga sundalong Ingles ay natatakot na lumaban habang siya ay buhay pa, batay sa kanilang paniniwala na maaari niyang supernatural na makaapekto sa mga laban habang siya ay nakakulong. Ipinahayag ni Bishop Cauchon ang kanyang takot na maling hatulan ang isang taong maaaring
nakakatanggap ng mga pangitain mula sa Diyos. Nang mahatulan, labis na nagdalamhati si Joan na siya ay bibitayin nang hindi nakakapagkumpisal sa huling pagkakataon. Sinabi ng obispo na kailangan niyang bawiin ang kanyang mga pangitain bago niya marinig ang kanyang kumpisal. Nilagdaan ni Joan ang dokumento ng pagbawi. Naginhawaan ng obispo at ipinakita ang papel sa mga Ingles na sinasabing si Joan ay hindi na maaaring sunugin bilang isang erehe o isang taong may maling pananampalataya. Habang nasa kanyang selda, hinarap ni Joan ang kanyang konsensya at tinanong kung tunay na nakakatanggap siya ng mga mensahe mula sa Diyos. Ang mga nabigong Ingles ay nag-isip ng ibang paraan upang ipapatay si Joan sa simbahan. Pumasok ang mga sundalong Ingles sa selda ni Joan. Pinunit ang kanyang damit at binigyan siya ng mga damit ng lalaki. Ang mga Ingles ay nagsabing siya ay gumamit ng mahika upang palitawin ang bagong damit at siya ay isang mangkukulam na dapat sunugin. Bagaman pinaghihinalaan ng obispo na nagsisinungaling ang mga Ingles, iniwan niya si Joan sa kanyang kapalaran at siya ay sinunog ng buhay sa palengke ng Rouen. Isang postscript ang naidagdag na siya ay kinanonisa bilang isang santo noong ika-20 siglo.